Ang aking unang impression, lalo na ikinagugulat ko, merong 14 na villas doon. No? Isang villa is worth 44 million. Wow. No? At kompleto, andun si She at yung ibang mga kasamahan natin. Merong swimming pool, ang ganda ng landscape, may private compound. No? At yung villa na pinuntahan namin, doon nakatira yung mastermind. No? Doon nakatira yung pinaka-ulo, no? Na nakatakas. Doon sa pag-grade nila, yung pinaka-mastermind nakatakas. Yung second in command, nahuli. Pero yung mastermind nakatakas dahil natuklasan namin na meron palang mga tunnel sa ilalim. Wow, talaga. No? May mga tunnel sa ilalim. So talagang handa sila na kung magkaroon ng raid, may takbuhan sila. No? So, makikita natin na itong mga at itong mastermind, pugante to, fugitive to. May kaso to sa China, may kaso to sa ibang lugar, at dito nagtatago sa atin. So, ang impression ko dito, itong mga puganteng to, itong mga criminal na ito, nandito at dito na maninirahan permanently. No? Bakit ka naman gagastos ng 44 million sa isang villa kung hindi ka maninirahan dito permanently? Pangalawa, alam nila kung mahuhuli sila, meron silang koneksyon sa taas. No? Hindi ko na muna babanggitin kung sino-sino itong mga ito, but based on the briefing and information, na nakapenetrate na sila sa mga enforcers natin. No? So, malakas yung loob nila na kung mahuli ako, no, kaya kong aregluhin yung mga otoridad, kaya kong lampasan yung mga kasong ifa-file sa akin, at makakawala rin ako. Biro mo, isang villa, 44 million. Yung buong compound na yon, nakita ko na siguro mahina billion ang investment doon eh. No, mahina 1 billion doon. Malaki ang nakita nyo no, condominium, office spaces, at napakalaki ng compound. So ang impression ko diyan, kung sino man ang namuhunan doon, alam niya may protection siya. Dahil hindi ka mamumuhunan ng malaking pondo kung alam mo mahuhuli ka rin eh. No? Kung alam mo na makukulong ka rin. No? So yung mga taong pumunta doon, talagang alam nila kung paano mag-operate dito sa Pilipinas. And yun nga yung kinakatakutan ko na yung Pogo, isang bagay na dapat maalis, pero ang aking kinakatakutan, makapenetrate na sila sa mga matataas na tao. Eh. Dahil saan tayo tatakbo? No? Kahit na manghuli ang PAOK, kung mapaproteksyonan sila ng ibang ehensya, wala rin pupuntahan. At ganun na nga nangyayari ngayon. Sabi nga kahapon ng PAOK, sa loob nitong bagong team ng PAOK, 4 na raid na ang nagawa nila. Pero tuloy-tuloy pa rin. Nakikita nila yung ganitong klaseng operasyon. At meron pa silang sinasurveillance na 100 na ganitong operations pa. No? So, kaya nga sabi ko nga, paulit-ulit lang to. At hindi mawawala to. At kailangan na talagang i-ban yung Pogo dahil hindi mawawala itong mga kriminal sa ating bansa hanggat binibigyan sila ng oportunidad na mag-operate sa ating bansa. Sir, privately, in-identify po ba ng PAO kung sino yung connection or protector nitong mga taga-Pogo? Meron silang mga names, no, pictures, but of course, I cannot disclose that ngayon. Pero nagulat ako. Actually, kinalabutan ako dahil yun na nga. No? Itong mga taong to, alam rin nila maglagay eh. Alam rin nila manuhol. Alam rin nila sino kakausapin. No? At malaki yung pera na umiikot, kaya meron din silang kakayahan na gawin itong mga ito. At kaya nga, isip ko, ang lakas naman nila magpatayo ng bilyon na pasilidad doon na illegal ang ginagawa. Walang legal na ginagawa doon. Walang Pogo. It's just purely love scam, crypto scam, at iba mang mga scamming activities ang ginagawa nila doon. Wala yung Pogo talaga. No? Wala yung gaming. Puro Pero scam. registered sila as Pogo? They are duly registered sa ilalim ng PAGCOR. Merong PAGCOR office doon na pinuntahan namin, pinakita ng PAOK. Merong 24/7 PAGCOR personnel na nandoon. Pero nakalusot pa rin itong scamming activity nitong Shuyan Technologies. So yan, permanent na pinasara itong zoo yan? Yes, permanent ng pinasara ito. At in the process na ngayon ang gobyerno na i-seize yung asset dahil yung mga ganitong mga krimen, pwedeng kunin ng gobyerno yung asset. No?
para hindi na magamit ulit sa hindi magaganda. So sir, kinonfirm din ba ng mga authorities yung possible connection nila sa mga LGUs like yung naging allegation nyo sa isang local executive na kaya nakakapagpatuloy Hindi, to be honest, hindi nila kinonfirm because of course very careful rin sila. Pero maraming dokumento na nagko-connect dito sa local government unit, no? In particular yung local chief executive nila. Bigyan ko kayo halimbawa, yung electricity bill nakapangalan pa doon sa local chief executive. Yung ilan sa mga sasakyan nakapangalan, no? So kaya hindi mo maalis sa isip natin na mayroong koneksyon, no? But of course, sa hearing, bibigyan naman natin ng oportunidad lahat na magpaliwanag at ma-explain nila kung bakit nagkaganito. So after the ocular inspection, magkakaroon ho ng hearing ang Senate? Magkakaroon. I think nakaset na ito this first week of May. Yung, Pero sir, sabi nyo nga, parang paulit-ulit lang ito magiging problema sa Pogo. Kahit na ipasara, meron pa rin nandyan, tapos involved pa rin sa iba't ibang criminalities, pero walang action kasi ang executive. So, determinado ka na ba na mag-file ng proposed bill para i-repeal na lang yung batas na nag-aalaw dito sa Pogo? yun ang aming sinusulat ngayon, no? But we're determined. Ang kagandahan ngayon sa lower house, meron ring isang bill banning Pogo. No? So sasabay tayo doon. Pero kami in the process na kami of filing that. No? Dahil hindi talaga titigil to. At ang aking kinakatukutan, yung mga pugante, mga fugitives ang nandito, no? Criminal syndicates. Nakita nga namin kahapon, marunong sila mag-operate. Hindi sila yung mga pupunta lang dito, magpapatay. Alam nila yung kalakaran ng bansa natin. Very organized sila. No? At yan ang mga klaseng taong nandito sa atin. At walang pakialam, no, sa katahimikan ng ating bansa. So sir, wala na talaga kayong naasahan from the executive na sila yung mag-ban dito? Well, I hope, no, ako umaasa pa rin na ang executive mabuksan yung kanilang mga mata na itong Pogo walang kabutihan na ibinibigay sa atin, kundi kahiyan, no, ang binibigay sa atin. In fact, maraming mga international news agencies pinapakita itong Pogo at scamming at human trafficking na nangyayari sa ating bansa. Marami na ako nakita sa YouTube. So, hindi kabutihan ang nakikita natin dito, kundi kahiyan ang dinadala na itong Pogo sa ating bansa. Before siya, so sir, kung legislative action ang gagawin niyo, mag-approve kayo ng batas para nga ho ipagbawal na itong Pogo sa ating bansa, umaasa naman kayo na hindi ito i-veto ng Malacanang? Well, tingnan natin, ano, importante yung deliberation at magkakaroon kami ng oportunidad mailabas itong mga ganitong krimen, mailabas yung salot na dinadala ng Pogo at mailabas natin na walang kabutihan. Dahil ang argument ng PAGCOR, marami silang kinikita dito. Pero makikita natin kahapon, i-deport natin 400 plus na mga dayuhan. Nagrereklamo na yung PAOK dahil araw-araw pinapakain nila ito. Araw-araw binibigyan ng medicine. Yung mga kababiihan na may anak, araw-araw pati anak pinapakain. In deportation, tayo pa magbabayad noon. No? At yung haba ng proseso, dahil hindi naman kaagad tinatanggap ng China o ng Vietnam, may proseso rin yun. So habang nandito sila, pinapakain natin. Ang balita ko, one deportation process will cost you about 90 million pesos. No? So, 90, sir? 90, no? 90. So, malaki ang ginagastos natin. Hindi simpleng pagdagahuli natin, papaalisin natin. Hindi simpleng ganun. Merong proseso yan. At habang nandito sa bansa natin, responsibilidad natin yan, pakainin at mabuhay sila. Malaking sakit ng ulo pala ito. Malaking sakit ng ulo. Saan mo lang papatulugin? Isang problema nila. Kahapon nagre-reklamo yung PAOK. Saan namin papatutulugin itong 400 plus? Hindi naman pwede dito patulugin. No? So kukuha pa sila ngayon ng hotel or pension para patulugin doon. So malaking logistical issue rin itong mga ganitong pagre-raid. No? Sir, can you also walk us through?
tunnel, although na-mention yun kahapon yung tunnel, going to where yung tunnel? Ang balita ko kahapon, hindi namin nakita yung tunnel, no? Kasi they're still gathering evidence. Yung tunnel connected sa mga ibang villa. No? So, connected sila. Yung villa naman, merong pinto na palabas ng compound. No? So, ang theory ng PAOK, kaya nakatakas yung mastermind, ginamit yung tunnel, lumabas sa isang villa, at katabi doon siya sa katabing lupa tumakbo, no? At nakatakas na. Okay. Tapos, sir, can you give us an idea? When you said enforcers, as high as what position, engage in what kind of service? Oo. Hindi ko muna i-disclose, no? But ito yung mga enforcing agencies na nagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa POGO, no? At may kaugnayan sa peace and order. No? I won't name them right now dahil under investigation, but when the time comes, no, ilalabas rin natin yan, especially during the hearing. Can you tell us, I mean, just the position from the lowest to the highest? Mga No, ganun ba? actually hindi nga yung lowest, it's from middle to high yung information. Dahil yung lowest, parang pwede naman utusan ng high eh. So ang theory nitong mga POGO, dumiretso na kami sa taas. At Dahil yung kung anong sabihin ng mga nasa baba, kaya naman palitan ng mga nasa taas. At Magagaling sila, alam nila yung kalakaran dito sa ating bansa. At magkano daw, sir, yung money involved? Million ng ano. Sir, paano yun? Para lang mas ma-picture namin, parang ano yun? Parang illegal numbers game din na merong parang monthly allowance being given to certain Meron din officials, ganon. ganon? Ang base sa mga briefing namin, may monthly allowance at may mas malaking suhol pag may raid. No? Yun ang balita namin. Sorry. Mas malaking suhol pag may raid Pag may raid, because... pipigilan ni raid eh. Pipigilan ni raid. So, mas malaking suhol. And pag So may- para mapigilan ni raid, magsusuhol ulit sila o maglalagay ulit sila. And mas malaki rin, sir, pag naaresto at may palalabasin. Yun hindi na kami umabot sa ganung kadetalye, pero hindi malayo